Magandang araw na naman muli mga kababayan. Naririto na naman po ako upang ipahayag ang aking saloobin tungkol sa statement na ginawa ni former Ilocos Sur Governor and Deputy National Security Advisor Luis Chavit Singson tungkol sa kanyang kinakasama at ang kanyang pagsuway sa hinihiling ng ating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo na pansamantala munang bumitiw sa kanyang pwesto or mag-leave of absence. Okay, simulan na natin ito ng punto por punto. Kitang-kita naman na si Chavit talagang walang delikadesa. Bakit? Mismo ang Pangulong Macapagal Arroyo na nga ang nagsabi sa kanya, nakiusap na pansamantala bitawan mo ng kanyang tungkulin at harapin yung mga charges sa kanya sa hukuman at naalarma dahil sa violence against women nga. And dito, the President has gained my respect na pagdating sa issue ng karapatan ng mga kababaihan ay hindi siya tumatahimik at ang concern niya lalo na maraming kababaihan ang nalalagay sa peligro dahil sa pang-aabuso sa kanilang partner. Si Chavit Singson ay taong walang delikadesa. Halatang halata naman na kung gaano siya kasinungaling, kung gaano siya magaling mag-imbento o maggawa-gawa lamang ng storya para lang pagtakpan ng kanyang ginawang katarantaduhan at kahayupan. It is too bad na sa bandang huli lang nalaman ni Miss Tiongson ang tunay na pagkatao ng kanyang kinakasama at kung gaano siya ka-violent. Sa aking sapantaha, talagang ginamit niya yung resources ng Nike para lang matiktikan yung bawat galaw ng kanyang dating kinakasama, which is very common sa mga abusers na kapag hiniwalayan sila ng kanilang partner, gagawa sila ng paraan para lang baliktarin ang sitwasyon at saka to the point that na magi-stalk. He really needs professional help. Nakikiusap po ako sa law enforcement. Kung napapanood ninyo ito, huwag ninyong ipagkipit-balikat ang issue ng domestic violence. Taon-taon maraming kababaihan ang namamatay dahil sa pang-aabuso, sa panggugulpe. Hindi tama yun eh. Alin? Kung ako, ganun ang asawa ko, ginugulpi ako, nako, ora mismo, mabilis pa sa alas 4, ilalayas ako, hinayupak na yan at magpa-file ako ng annulment dahil alam ko, Article 36, Section 6 ng ating Family Code ay magpa-fall ito sa ground of psychological incapacity at madali magagrant yung aking annulment. What more pa ito, common law wife lang o nagli-live-in lang sila. Eh di wala siyang habol. Anytime pwede sila maghiwalay, di ba? At nakakainit ang ulo dahil pinapalabas niya na pokpok yung kinasama niya matapos niya maanakan tapos nung hiniwalayan siya, hindi niya matake na gano'n na iniwanan siya. Eh, kung ano-ano ng kasinungalingan ng gagawin niya. Ang kapal na mukha niya, no? Kasi talaga nagiinit ang ulo ko nung napanood ko yung balita na yun sa TV kagabi, sa saksi kay Arnold Clavic, kay Vicky Morales. Talagang, ha! Buiset! Bullshit talaga. Tangin na ba? Mamatay na siya, no? Anak ng tupa. Iisipin na lang ng mga milyong-milyong Pilipino sa buong bansa at saka sa buong mundo na kami mga Ilocano, ganon. Putang ina. Ang kapal ng mukha niya, no? Kung ako sa'yo, Chavit, habang buhay ka pa, magsisi ka na sa kasalanan mo. Bakit? Buhay ka pa, ang kaluluwa mo sinusudog na sa impyerno eh. Dahil, isa ka sa mga alipores ni Taning. Hayop ka. Tapos, ginanon mo yung kinakasama mo. Tapos, tsaka yung yung halos, winalanpuri mo na siya. Tangin na mukha, ang kapal ng mukha mo, no? As in talagang, nako, nagiinit ang ulo ko, leche talaga, uupo, sanggala. Ano ang gusto kong sabihin mga kababaihan?
Huwag kayong matakot, lalo na kung ginugulpi kayo ng asawa ninyo, habang maaga pa. Utang na loob alang-alang sa mga anak ninyo. Umalis na kayo sa isang abusive relationship. Hindi natin masasabi, baka mamaya paglamayan na kayo kinabukasan. Gusto niyo ba mangyari yon, yung mga anak ninyo maging ulila at mapares pa sa kaso ni Maria Teresa Carlson na ginugulpi ni Governor Fariñas hanggang sa nagpakamatay siya. This is not healthy. Okay? Yung mga bata na lumaki sa isang environment na napaka-abusive, they themselves would think that it is normal na ginugulpin ng kanilang ama ang kanilang ina. Lalo yung mga lalaki, isipin nila, magbibigay ito ng false sense of machismo. Katarantaduhan yan. Sa mga anak na babae naman, iisipin nila, okay lang na makarinya brutal ako ng asawa ko. Hindi okay yun. Hoy, mga lalaki, hindi kasama yan sa pinangako ninyo nung magpakasal kayo sa simbahan at manumpa kayo sa harap ng Panginoon Diyos. Nagugulpi ninyo mga asawa ninyo. Ang babae minamahal at hindi sinasaktan, no? Yung mga lalaki na nanggugulpi ng asawa nila, hindi macho yun nagmamacho-machuhan lang yun pero may mga insecurities yan tignan ko ang takot ninyo, hindi kayo mabahag ang mga bayag ninyo pagka nakulong kayo sa bilibid at makasama nila ng mga pusakal. Sige, tignan natin ang tapang nyo pag nabulok kayo sa kulungan Anong pinaka-closing statement ko? Hoy, Governor Singson, kung may decency pa natitira sa katawan mo, may delikadesa ka pa, may konsensya ka pa, magbitiw ka na. Harapin mo ang mga ginawa mong katarantaduhan, yung mga multo na ginawa mo sa hukuman. Maaring makalusot ka ngayon sa batas ng tao, pero kapag nagpantay ang paa mo at ikaw ay namatay, lahat ng ginawa mong katarantaduhan at pang-aapi sa kapwa mo, pagbabayaran mo yan. Pag ikaw ay dinala sa impyerno ng Panginoon Diyos, hindi ka makakatakas. Tandaan mo yan. Hindi mo madadala lahat ng pera mo sa hukay. Aanuhin mo ang lahat-lahat, pati ang iyong pagiging governor, pag ikaw ay namatay. Baka nakakalimutan mo, nakasulat sa Biblia na pinanganak tayong hubad, mamamatay tayong hubad. Magpakatotoo ka. Tama na ang pagiging doble cara mo o poker face mo. Sawang-sawa na ako sa kasinungalingan mo, lalo na sa ginawa mo nung panahon ng impeachment trial ni President Erap na kaya naman nakulong yung tao dahil sa ginawa mong kasinungalingan Kitang-kita ko naman na yung pagkatao mo, saksaka ka ng sinungaling, nakakahiya ka. Buhay ka pa, ang kaluluwa mo sinusunog na sa impyerno. Maraming salamat po. Mabuhay si Che Johnson.